binabaliwala ng gobyernong ito yung mga hinaing ng mamamayan. Eh, palibhasa kayo, kahit balewalain niyo yan, bumagsak man ang Pilipinas, aalis lang kayo. Yan yung sinasabi ni Nico Cositeng. Di ko alam ang reaction po nitong mga kakamping Dilawan at mga BBM supporters. Nasaan ka nung panahon ni Duterte? Tindi, no? Nakakaawa po tayo pag hindi po tayo kumilos para tumino po tong ating bansa. Yan po ang sinasabi natin, no? Isa pang pambabastos nitong mga hayop na to. Ito po, pakita ko lang po sa inyo. Handaling lang po to. Ayan po yung picture na yan. No? Yan. Ayan po. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nicky Cositeng. Sa mga hindi po umabot kay Nicky Cositeng, siya po ay isang naging ano po yan, naging senador po dati. Maganda nung araw din yan eh, di ba? Maganda rin nung araw yan eh. Eh kasi ikaw din ganun ka rin ng ganun, adjust ka rin ng adjust sa noo mo eh. Parang na-realize ko yung problema mo, yan din ang problema ko ngayon. Okay. Sabi ng mga tao, 'di ba umangal siya, sabi niya, binabaliwala ng gobyernong ito yung mga hinaing ng mamamayan. Eh palibhasa kayo, kahit baliwalain niyo yan, bumagsak man ang Pilipinas, aalis lang kayo. Yan yung sinasabi ni Nico Cositeng. Di ko alam kung saan program yun. No? Na aalis lang kayo sa Pilipinas, dala-dala niyo yung pera niyo na hindi niyo naman mauubos-ubos, hindi niyo na mauubos. No? Tapos, ang ginagawa niyo, biyahe-biyahe lang, party-party lang, yung mga GSIS, SSS. Maganda yung punto ni Nicky Cositeng. Ang reaction po nitong mga kakamping Dilawan at mga BBM supporters. Nasaan ka nung panahon ni Duterte? Tindi, no? Ano po ba nangyari nung panahon ni Duterte? Kasi nga, confront nga natin itong mga to. Kaya po siya hindi umaangal. Real talk po. No? Isama na rin natin yung may-ari ng SM. Hindi po kumikibo yung mga yan. Talaga negosyo lang sila nung panahon. Mga unang panahon. Tama po ba? Dahil yung tatay nila, negosyo lang, di ba? Si Henry C. Sr., pati itong mga anak. Bakit po ngayon nagsasalita na lahat? Eh po siya, pag hindi po nila sinabing gusto nila sabihin, mga negosyante yan eh. Si Nicky Cositeng po, negosyante yan. Etong mga may-ari po ng SM, nakakalat po yung SM sa buong Pilipinas. Bilyon-bilyon pong pera nila, hindi po yan pera na pwede nilang pag nangyari sa Pilipinas, itatakbo lang nila. No? Tayo, sinasabi ni Nicky Cositeng, yung ginagawa ninyo, dapat nag-aral kayo ng kasaysayan. Parang sinasagad nyo yung tao para wala nang mapuntahan kundi lumaban na lang. At nangyari na ng ilang beses yan sa Pilipinas. No? O partikular, sa inyo mismo, mga Marcos, nangyari na yan. Yung People Power 1. Ang sinasabi ni Nicky Cositeng, kayo, ano't ano man ang mangyari sa Pilipinas, aalis lang kayo, dala nyo pera nyo. Tsaka ngayon, hindi na po literal na dala eh. Di ba? Pwede ka na po kahit saan kang bansa basta may deposito ka ng pera eh. Nakakaawa po tayo pag hindi po tayo kumilos para tumino po itong ating bansa. Yan po ang sinasabi natin. No? Okay. Oo, kasi talagang wala na po eh. Ito pa. Yan, 'di ba? Tahimik si Nick kasi ang tanong kagad pag may lumaban po ngayon, pag meron pong anong tawag diyan? Pag meron pong mga tao na
umaangal. Ang laging itatanong, nasaan ka nung panahon ni Duterte? Narito po sila nung panahon ni Duterte. Tahimik po yung mga negosyante nung panahon ni Duterte dahil sila po ay nag-i-enjoy nung panahon ni Duterte. Masagana po ang kanilang buhay pera nung pandemic. Dahil magaling po ang presidente ng Pilipinas noon. Pinapaniwala nyo lang ang sarili nyo na hindi magaling na presidente si Duterte. Po Duterte nga kayo noon eh. Ito po ang isa pang pambabastos nitong mga hayop na to. Ito po, pakita ko lang po sa inyo. Handali lang po to. Ayan po yung picture na yan. Oh. Yan. Ayan po, Himud Puet, di ba? Ni Xi Jinping, pinapakita po nila. Bakit po may kampanyang ganyan, no? Ayan ang question ko eh. Bakit po nyo ikinakampanya yung against po kay Duterte? Kayo pong mga follower po ni Pangulong Marcos yan. Bakit po nakikita natin lahat po ng followers ni Pangulong Marcos ngayon? Bakit po panay ang atake sa mga Duterte? Pag inatake nyo po ba yung mga Duterte, nalulutas po yung mga problema natin? Imbes po pagtuunan nyo, paano ba natin magiging 20 pesos ang bigas? Yung po bang pag inatake nyo ng inatake yung mga Duterte, may yung mag-amang Duterte, pag inatake nyo sila ng inatake, yung presyo ng bigas magiging 20 pesos. Doon po ba papunta yun? Pag inatake nyo po ba na inatake yung mga Duterte, magiging matutupad po yung 1 million. Pinapaalala lang po natin, wala na po nagpapaalala eh. Yung mga tunay na issue. No? Papaalala lang natin. Pag hinanapan nyo ba si Sara Duterte at si Tatay Digong na statement nyo sa WPS? Ano statement nyo sa WPS? Wala nagsasalita sa media. Wala pong sumisita. Alam nyo po, nakakagigil, no? Nagwawar on drugs si Pangulong Duterte. Habang nagwawar on drugs at epektibo yung pagwawar on drugs ni Pangulong Duterte noon. Ano po binabanat na media? Akala ba namin 6 months lang, wala nang droga. Bakit may droga pa rin? Putang dami pong napatahimik na lugar nung panahon ni Pangulong Duterte. Akala ko ba mag-jet ski ka? Asan ang jet ski mo? Yung maliliit na bagay na ganun, tandang-tanda nila. Pero ito pong mga malalaki, kayong media, kailan nyo huling sinita sa 20 pesos? Wala akong nakitang media na naninita sa 1 million per month, per year na pabahay. Nasaan kayo media? Nasaan na yung mga dilawan at kakamping? Na sinisitan nyo ng jet ski si Pangulong Duterte, sinisitan nyo 6 months, kahit na 6 na taon. Kahit 6 na taon na nag-war on drugs si Pangulong Duterte, ang sinisitan nyo pa rin. 6 months. Kala ko ba 6 months? Wala na droga. May droga pa rin. Hindi dagtagumpay. Utot nyo. Hindi lang po media eh. Pati itong dilawan at kakamping. Makikita po ninyo yung kampi-kampi. Pag inayawan nila. Tambi. Pero mo nananawagan. Dear kakampings, supportahan nyo kami laban sa mga Duterte. Nananawagan yung BBM supporter ba tawag dyan, no? Maghapon sa Twitter eh. Okay. True. Pati yung pagbabayad nila ng utang. Binanatan nga sila ni Magno. Mas malaki na utang natin ngayon kaysa utang ni Duterte. Buti sana kung malulutas niyan yung mga problema natin. Ano po mga kinakarap natin problema ngayon? Presyo ng bilihin. No? Na-extend lang po ng 1 buwan. January 31, 30. May 31 ba? Katapusan ng January. Lahat po ng mga jeepney,
Ang laki po pala na, yung 70% pala, buong Pilipinas yun. Pero sa Metro Manila, kokonti pa lang po yung nagpaparegister dyan sa mga co-op na yan. Malaki pong magiging problema ng, instead na lutasin yan, ayan, himudpwet si Duterte. Si Sara Duterte, binati niya yung Happy New Year yung mga Pilipino in check. Grabe, no? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.